Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po. Ngayon po ay 4 ng Marso 2026 anyo at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6:32 ng umaga. Araw po ngayon ng Miyerkules. At nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol po dito sa mainit na balita. Ako ayaw ko na sanang mag-vlog dito pero nakita ko kailangan ipaliwanag ito ng maigi. Itong Ann Curtis versus Congressman Suntay. Opo. Yan na lang muna ang title ko. Ann Curtis versus Congressman Suntay. Opo. Marami na nagpapaliwanag dito eh. At tama naman yung mga paliwanag nila, lalo na yung mga abogado. Pinakikinggan ko, talagang tama eh. Pero nakukulangan pa rin ako kasi hindi nila nahagip yung Biblia eh. Yung sinasabi ng Biblia o sinasabi ng Diyos patungkol po dyan. Lalo na yung explanation ni Attorney Bueno, napakaganda. Pero dadagdagan ko po hindi ko na babanggitin yung mga binanggit nila kasi naandyan naman eh. At pwedeng panoorin, pero yung idadagdag ko, yun ang nakikita ko na kulang doon sa paliwanag nila. Pero hindi ko naman pinipilit. Bahala kayo kung maniwala kayo sa akin o hindi. Basta yun lang ang pagkaintindi ko o yun ang maipapayo ko para masugpo yung ganyan. Opo. Kasi kung walang Bible verse, nahihirapan po eh. Nahihirapan na ipaliwanag o masugpo. Kailangan umpisahan doon sa umpisa pa. Ngayon ay yun nga, talakayin natin ng buo at malawak na pananaw. Ay saan ba nag-umpisa yan? Ay gusto i-justify nag-umpisa po yan dahil gustong i-justify ni Suntay si Sarah doon sa pagbabanta niya. Gusto niyang palabasin na normal lang yun. Opo, gusto niyang ipakita na wala namang ginagawa na krimen. Yun ang gusto niyang ipakita. Kaya ang nasabi niya, nung nakita niya si Ann Curtis sa mall, sa Shangri-La Mall ata yan, kung saan yan, hindi ko na alam eh. Matagal na akong hindi pumupunta ng Metro Manila eh. Ay mag-17 years na ako dito sa Amerika eh. Ngayon, nung nakita daw niya si Ann Curtis, ay yun na nga, may feeling siya na bigla siyang uminit o ayaw ko nang banggitin, pero alam nyo na yun, hindi ba? Ngayon, nagandahan siya, ayun, at hindi raw siya nagkakasala, sabi niya. Ay totoo ba yan? Ayan po ang i-discuss natin. Gagamitin po natin ang Biblia para hindi lulusot yung ganyan. Ako po ay naniniwala doon sa ganun. Kasi nga, nasa Biblia po din yan eh. Nasa Biblia.
Kaya ginunaw ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng baha nung panahon ni Noah. Nakasulat po sa Biblia, all the intent of the man is all the intent and imagination of the man, or all the intention and imagination of the man is evil continually. Yung po ang nakasulat dyan. Kaya nga, God decided, or God said, I have decided to blot out man in the face of the earth. Yan po tatanggalin na niya. Palulubugin niya at lahat ng may hininga, patay. Lahat ng may hininga. Kasi yung tubig, umabot ng 20 feet, mataas pa sa pinakamataas na bundok. Yung po ang nangyari dyan, ginunaw. Bakit? Dahil nga ang imagination ng man at saka yung intention niya is evil continually. Tuloy-tuloy po Kaya ako, naniniwala ako doon. At bilang isang tao, ay totoo po yan. Bilang isang tao. Ngayon, pero hindi excuse yun. Kasi nga ayaw ng Diyos Okay? At ito ang reason ngayon bakit nung kini-question ni Duterte, bakit daw may original sin? Yun ang tinatanong niya. O yun ang reason niya na hindi siya believe. Bakit ipinamana bakit ipinamana daw yung kasalanan? Hindi po ipinamana yan. Mali lang yung pagkasulat o yung word na ginamit. All the intent nga ang imagination of the man ang nakasulat. Hindi yung ipinamana. Hindi po. Pagkasilang mo, walang nagturo sa iyo Walang nagpamana sa iyo. Ganun na ang isipan mo. Hindi ba? Ganun na Sino nagturo siya na magsinungaling? Wala. Pero bakit unti-unti nagagawa mo? Sino nagturo siya na magnakaw? Wala. Pero hindi mo alam kung kailan ka nag-umpisa nagnakaw o nagsinungaling. Ayan po All the intent of the man, an imagination of the man is evil continually. Ayan po. Pero hindi rason yun para illegal yun. Hindi rason po Ngayon ay okay, sinabi niya na nagandahan niya at nagustuhan niya at gusto niya nga na ganun, hindi ba? Gusto niya gusto niya na ganun. Ang masasabi ko diyan ay may asawa na si Ang Cortez Hindi ba? May asawa na At ito rin si Suntay, may asawa na ito Ay hindi na dapat yan. Hindi na dapat. Di ba? Okay. Matthew 5:28 hanggang 27 hanggang 28. Ito po ang adultery Ito po adultery start from the heart. Kaya nga hindi dapat iwaksi nga yan Cling to what is good, shun the evil. Yan po ang nakasulat yan po ang sinasabi ni Johnny Midnight noon. Bata pa ako, hindi pa ako nag-aaral. Pag alas 6 ng gabi, pag alas 6 na, yung programa ni Johnny Midnight, sabi niya, ang piliin ang mabuti, ang masama ay iwaksi, sabi niya. Ay nasa Biblia pala yan. Cling to what is good, shun the evil, o shun, iwaksi. Ngayon, ito po you have heard that it was said, do not commit adultery, but I tell you that anyone who looks at a woman to lust her after her,
to lust after her has already committed adultery with her in his heart. Ayan po nagkukumit ka pa ng adultery. Ganon. Pag iniisip mo o ini-imagine mo na ganon nga. Malinaw po yan, hindi ba? Malinaw po na tignan mo lang yung babae at mayroon kang pagnanasa at iniisip mo na nangyayari yung ganon, you are committing adultery with her in your heart. Ayan po hindi po sa hindi po sa husgado hindi po din sa pananaw ng tao. In your heart, nag-a-adultery ka na. Malinaw po hindi sa husgado. Ngayon, sa isipan lang po yun, hindi ba? Ay paano kung sinabi pa niya? Hindi ba? Pag sinabi niya, ay delikado na po yan. Kasi tatlo po yan sa isip, sa salita at sa gawa. Ay sinabi niya hindi ba? Ay problema na niya Problema na po yan. Sinabi niya na gusto niya yung ganong pangyayari ay may asawa na po yun Di ba? At lalo na ay ito si Suntay ay may asawa na rin ito Hindi ba? Bakit ganun pa? Ang sabi ni Paul, because of sexual immorality, a woman should have his own husband and the man should have its own wife. Because of sexual immorality. Para maiwasan yan, ay mag-asawa, sabi ni Paul. Ay may mga asawa na kayo, hindi ba? Si Ang Cortez, may asawa na. At ito si Suntay, ay may asawa na. Ay bakit pa? Ay, hindi ba? Mabuti sana kung parehas naghahanap ng asawa Ay hindi, may mga asawa na hindi ba? Okay. Ngayon, basta sinabi ko dito, adultery start from the heart. Luke 6, verse 45, a good man out of the good treasure of his heart brings forth good, and an evil man out of the evil treasure of his heart brings forth evil. For out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Yan po ang tandaan natin, What the heart is full, the mouth will speak. Sa ibang version o sa ibang translation. For out of the abundance of the heart, the mouth will speak. Ayan po kung ano yung napupuno na doon sa ating damdamin o sa ating kalooban o sa ating puso ay naibubuka o lumalabas sa ating bibig. Ayan po Kaya iwasan po natin mag-isip ng ganyan o maritini sa ating kaisipan. Kasi magkadugtong po yan Kung iniisip natin ay napupunta doon sa ating puso. Ganun po yan. At kung medyo umaayon na yung dalawa, ay isasagawa na yan. Yan po, Kaya sa kaisipan pa lang, iwasan na natin. Ano po ang sabi narinig ko minsan nagsalita si Miriam Defensor Santiago patungkol dun sa ulo. Yung ibon kanya ay pwedeng dadapo yan sa ulo mo, sabi niya. Ay pero kung dyan na sa mamahay sa ulo mo, hindi ba? Yung ibon gagawa daw ng nest, sabi niya O gagawin yung ulo mo ng nest, ay huwag kang papayag, sabi niya. Ganon po ang evil. Dinescribe po ni Miriam Defensor Santiago.
Yan po aali-aligid ang sabi niya, aali-aligid yung ibon sa ulo mo. Ay pero hahayaan mo ba na mamahay na siya doon? Oh. Ayan po, iwasan natin po kasi nga a good man out of the good treasure of his heart brings forth good, and an evil man out of the evil treasure of his heart brings forth evil. For out of the abundance of the heart, the mouth will speak. Ayan po. Kaya nga si Sara, hindi ba? Si Sara Duterte, nung sinabi niya napapatayin niya si Marcos, totoo yun. Naandun na sa kalooban niya. At bakit naman sinabi niya? Ay ako, diniscuss ko na po yan eh. Ha? Diniscuss ko na po yan. Aywan ko lang dito, pero palagay ko, na-discuss ko na dito sa YouTube. Bakit ganun na lang napakatindi ng pagkamuhi? Kasi nga kwan nga palagay ko may usapan yan na 50-50. Sinundan ko yung mga trending noon na ginagawa nung nanalo si Bongbong, ang sabi nila ay 50-50, ay sinundan ko po yan ano yung 50-50? Ay 3 years daw, 3 years naman si Sara. Ay naku po kako, ay paano yan? Nanalangin po ako sa Panginoon. Ay pwede mangyari yun, hindi ba? Ay kung usapan nila at malamang dinaya lang nila ang eleksyon. Kasi sinabi ni Sara, hindi mananalo yan kung hindi sa amin ay sino man dadaya dyan? Ay di sila, dahil sila ang nasa puder, hindi ba? Ayan po, kaya ganun na lang kasama yung pag-iisip o kagalit. Hindi ba? Out of the abundance of the heart, the mouth will speak. Kaya mag-ingat po tayo. Okay, itataas ko lang po James 1, verse 14 hanggang 15. Ito po ang ating mababasa. But each one is tempted when by his own evil desires he is lured away and enticed. Then after desire has conceived, it gives birth to sin, and sin, when it is full grown, gives birth to death. Ayan po ang isinulat ni Santiago or ni James, na kapatid ni Jesus Christ. But each one is tempted when by his own evil desire. May evil desire po kasi ang tao May evil desire po Pero hindi nangangahulugan na hindi mo kayang kontrolin yan. May control din ang tao, o may pagtitimpi, o may pagtitiis. But each one is tempted by his own evil desires. He is lured away and enticed. Ayan po. Hindi ba? Saan nagsisimula? Wala naman nagsasabi Wala nga Doon na. Inherent na sa atin. Naandun na yan. Kaya nga yung sinasabi ni Duterte na bakit daw may original sin, ay nature na nga yun sa'yo Hindi ba? Yan po Hindi ba? Then, after desire has conceived, ayan yung desire mo ay sinigurado mo na gustong-gusto mo talaga na gagawin mo o gumagawa ka ng paraan kahit na salita lang. Ayan, kasalanan na po yan. It gives birth to sin, and sin, when it is full grown, kung itinuloy-tuloy mo pa yan, full grown nga gives birth to death. Ayan po. Pero, kinuha ko ito para maintindihan natin yung evil desire natin. Pag pinaburan natin yan ng pinaburan, gagawa na tayo ng paraan. Kahit na salita lang o kahit na
sa aksyon ay simpre pag ang salita po ay pwede ka nang idemanda ay yung action kung naigusar mo pa, hindi ba? Kung naisakato para mo pa, hindi ba? Ay adultery na po yan, hindi ba? Kasi may mga asawa kayo hindi ba? Si Ann Curtis may asawa, si Suntay may asawa. Oh, hindi ba? Adultery po yan. Oh, ay okay, punta ngayon tayo sa Matthew 12:37. For by your words you will be justified, and by your words you will be condemned. Ayan po hindi ba? Sinalita mo na na gusto mong gawin yun kay Ang Cortez, hindi ba? Aywan ko lang kung papayag, ay problema yan. Kung ididemanda ka pa yan, kung pipilitin mo yan o ano, ay simpre, ay may asawa yun, hindi ba? Oh, for by your words, you will be justified, and by your words, you will be condemned. Ayan po. Hindi ba? Kaya mag-ingat po tayo sa ating sinasabi. Huwag po nating sabihin na, wala akong sinabi na masama. Ay hindi po Kaya nga pinagbabawal po yan ng mga magigiting na tao. Pinagbabawal po yan na magsalita ng ganyan, lalo na sa publiko. Naandun yan sa imagination ng lahat ng tao. Pero ay siguro yung iba ay na-born again, ay hindi dapat sabihin yan. O yung iba, nakita nila na kung sasabihin mo yan, ay baka makikita ng bata yan, ay may pamahiin po ang matatanda Ang anumang masama na ginagawa ng matanda na nakikita ng bata, ito ay nagiging tama. O, ay pamahiin po yan. Pero nasa Biblia din po yan. Ay bakit isinulat? Ay nakita po ng matatanda naobserbahan nila Mga 100 years, 200 years, naobserbahan nila yan. Kaya isinulat yan. Ang masama na ginagawa ng matatanda, pag nakita ng bata, ito ay nagiging tama. Ay, naku po. Kaya nga gumawa na tayo ng ethics committee na bawal magsasalita ng ganyan. May ikikwento po ako sa inyo Grade 5 ata ako noon, grade 6. Kapitbahay namin sa baryo. Magbilas pala sila, magbilas Ang ibig sabihin, yung asawa nila ay magkapatid. Ay nung nag-iinuman sila, dahil nga may handaan, hindi ko na alam, pero malapit din na pinsan namin yun o kapitbahay namin ay nalasing na sila, ay ang sabi niya, gusto kong asawahin ang asawa mo. Ay nagsuntukan Hindi ba? Gusto kong asawahin ang asawa mo, sabi niya. Ay, wala ay. Hindi ba? Kaya nga mayroon tayong ethics committee dyan sa Senado, dyan sa Kongreso, na bawal magsalita ng ganyan. Tapos sasabihin niya, ano ang masama na ginawa ko? Ay, may ethics committee nga tayo Kaya ginawa yan dahil nga, kung sasabihin mo ng sasabihin yan, parang ganun kay Rodrigo Duterte, gagayahin ng mga bata. At ikaw nga ginaya mo na hindi ba? Ganyan magsalita si Duterte Kaya ikaw, alipuris ka ni Duterte, ay pwede yan sa'yo. Pero, ay kaya nga binabawalan na nga hindi ba? Hebrew 13 verse 4. Marriage should be honored by all, and the marriage bed keep undefiled. For God will judge the sexually immoral and adulterers. Dito ang kulang. Ito ang kulang na hindi nababanggit ng mga abogado. Ay sayang, ay wala ng oras. Baka bukas ipaliwanag ko na lang ito Pero yung gawain po na mag-asawa doon sa marriage bed,
hindi po dapat pinapalabas yan kasi nga ay honorable ang marriage eh. Marriage should be honored by all. Bakit mo gustong ipalabas yan sa publiko? Hindi ba? Hindi mo dapat pinapalabas o hindi mo dapat iniistorya na yung asawa mo ay sinasabihan ka ng gusto kitang patayin. Bakit mo sinasabi yan? Kalokohan po yan. Oh, at ngayon, ito naman si Ang Cortez, yung gawain ng mag-asawa, gusto mong gawin sa kanya, ay problema po yan. Hindi ba? Marriage should be honored by all men. Hindi ba? I-honor mo naman may marriage na ka na. May marriage, ito ang hindi na ipapaliwanag ng mga abogado eh. Kasi wala silang ganito. Hindi nila nababasa eh. At saka ito pa kung ano man yung ginagawa mo sa kama, huwag mo nang sabihin. At madidefile po yan eh. Alangan naman na mabuti sana kung ang kwentuhan lang ay nag-iinuman lang kayo ng mga barkada mo. Baka pwede pa yan, nagbibidahan kayo. Pero hindi rin eh. Hindi rin eh. Oh, ay, kuwan po yan eh. Kongreso po yan eh, hindi ba? Kongreso po yan. For God will judge the sexual, immoral, and adulterers. Ay, binanggit ko kanina, saan ba nag-uumpisa ang adultery? Oh, in the heart, hindi ba? Doon may pagnanasa ka. At ayan nga, sinabi mo pa, ay nako po, ay problema na yan, hindi ba? Baka pwede kang kasuhan dyan o idemanda, hindi ba? Ay wala namang masama doon sa yung tao ay nagpapaganda. Wala pong masama yan. Walang masama dyan. Yung tao ay maganda. Ako nga, ngayon, dahil born again na ako, pag nakakakita po ako ng maganda, nagpapasalamat po ako sa Diyos eh. Dahil ang una kong sinasabi, Panginoon, ang ganda talaga, Panginoon, ng ginawa mo. Magaganda yung mga tao. Sabi ko, kasi ay marami po ako na napuntahan na bansa na eh. Magaganda rin sila eh. Oh, ay, yun ang kuwang ko. Kahit saan, galing na ako ng China, galing na ako ng Canada, ng Saudi Arabia, o ang dami po na ay magaganda talaga. Pero hindi naman doon ay sasabihin mo na ganun, hindi ba? Mali po yun. O sige po, at hanggang dito na lang po, basta sinabi ko na yung marriage dapat ikwan natin yan, i-honor. Hindi ba? Huwag tayo magdadadaldal dyan na ganito ang ginagawa namin, ganito ang nangyari sa amin, o gusto kong gawin yung ginagawa ng isang mag-asawa sa kanya. Mali po yan eh. Oh, at yun na nga, ang isa pa dyan, yung kasabihan ng matatanda. Oh, gusto mo ba na lahat ng bata ganyan na ang mga istorya? Hindi ba? Masisira po ang bansa. Hindi pa? Masisira po ang society, masisira ang bansa, wala na. Hindi ba? O sige po, at hanggang dito na lang po, at kulang ang oras. At baka bukas ay ituloy ko ito kasi nga ito ang gusto kong ipaliwanag sa inyo kaya lang kulang ang oras at sana sa ating pakikinig po ay magkaroon tayo ng wisdom na nanggagaling sa Panginoon. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.